Sige po, magsipikit po tayo at magsiyo ko. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa pagsisimula, Lord, ng Sabado tanungan po, Lord, namin, Panginoon. At sa bawat tanong po, Lord, na maisasagot, Panginoon. Tanong, Lord, at sa mga isasagot, Panginoon, na sana po, Lord, na yung revelation, Panginoon, na pumasok sa amin ay manifest po namin to at hanggang sa, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen. Sa Daniel 4 po, di ba na balaw si, si Nabucodonosor? Ngayon, paano po sa atin yan? Paano po mangyayari yan sa atin? Pwede bang mangyari yan sa atin? O nga pala, saan ko ba ilalagay yung nabaliw? Letter A, letter B, letter C. Para yung meron yan, ano? Letter A, baliw dahil papatay niya yung mga wise men. Meron bang, parang Hitler, no? Meron pang pangalawang baliw yung letter B. Gusto niyang ipasamba lahat ng tao sa imahe ni Daniel. Spoken word revelation nitong imahe ni Daniel. Nabasa ko kay Jackson. Wala kasing nagpapaliwanag yan na imahe ni Daniel. Pero may tanong sa contender. Nalimutan ko na yung title sa contender kaya na maghanap, no? Habang hinahanap nyo, lalago kayo. Nagbabrowse lang kayo, may ano hindi kayo maramdaman. Ang imahe ni Daniel, parang spoken word progressive revelation ni Bar Jackson kasi tinanong niya sa contender, bakit wala si Daniel? Pinaluhod niya lahat, no? Maliban sa tatlo. Bakit si Daniel hindi kasama doon sa hinagis sa hunuhan ng apoy? Ang hidden revelation, si Daniel kasi yung imahe na yan. Parang humanga si Nebuchadnezzar dyan. Pero yung gusto niya patayin mga taong diluluhod, kabaliwan yan eh. So may type na yan sa Antichrist. Yung Hitler, yung sa huling panahon. Yan yung Nicolaitan na pumapatay. Siyempre may Nicolaitan na may ano pa, yung respect each other. Pero merong Nicolaitan noon na religion salamat sa picture, no? Na bumaliw. Another point in time yan. Siguro maaga-aga pa yan. Chapter 4 yata yan. Ito yung magandang type, Sister Dalaga. Ang type ng kabaliwan na itong level ng kabaliwan na to. Sabi ni Nebuchadnezzar, ako ang may gawa nitong lahat. Di ba? Ako ang tatag tapos nagsalta ang Diyos. Hindi, binigay ko lang yan sa'yo. Huwag ka magmayabang. Dahil sa pagmamayabang niya, nabaliw siya. Ay, siguro, pangatlong baliw na to. 7 taon siyang nabaliw. Kaya nga, nung nilusob na yung Babylonia, wala siya doon eh. Pero, iniwan na niya yung trono sa anak niya. Pero, nung nabaliw siya, type yan nung 7-year tribulation period. Yung Antichrist. So, specifically sa unawa ng end time ay yung Pope ay mababaliw. Di ba ang bait pa ng Pope ngayon? Iba yung sa tribulation period, pumapatay yung kabaliwan na yan. Tatapusin ko lang. So 7 years baliw, 7 years tribulation. Eksaktong-eksakto. So dapat mabanggit to bukas eh. Hindi ko lang nalagay. Siguro sisingit na lang sa outline, no? O sige, tanong na Sister Berna. Yung anak nyo, pautusan nyo gumawa ng tanong. Hindi nyo lang alam, yan ang pag-asa nila. Sige, tuloy. Nakuha ko yun na yung tanong mo, no? Kanina nawala yung boss mo eh. Pero okay lang. Pakita yung picture ng estatwa na pinaluluhod lahat. So wala, hindi nakasama yung UN. Pero kung wala ka, di thumbnail. May dadagdag pala sa baliw. Ang binigay kong application, Antikristo sa tribulation period eh. Pero, di naman tayong topic, yung Antikristo nasa laman natin. Minsan tinotoyo tayo. Yun din yung type kay Nebuchadnezzar na baliw. Pag tinotoyo tayo, minsan nagiging fatalistic tayo. Yung nangyari kay Nebuchadnezzar, parang salamin din natin. Na
sa ibang churches may Nicolaita rin, no? Merong rabid Nicolaita yung talagang galit siya pag nakinig yung miyembro sa iba. Talagang hindi niya pinapakinig sa iba. So, type yan din ni Nebuchadnezzar na nanabaliw. Kasi minsan yung galit niya wala na sa lugar, no? Dito sa atin, Nicoluk ang tawag ko kasi minsan nasagi ang pride natin, nagsasalita tayo ng sarili natin, no? So yun. So dagdag lang yan, ha. Okay, nasaan si Daniel? Maganda yung tanong na yan at yan ang main focus ng topic na to eh. Si Daniel, malaya siya, mataas ang pwesto ni Daniel. Kung alam niyo lang, para siyang katulad ni Joseph na tinaas ng paraon maging ministro, prime minister, no? O second, mataas ang posisyon ni Daniel kasi si Daniel lang ang nakita ni Nebuchadnezzar na talagang yung Diyos ni Daniel ay nangusap. So hindi pinilit si Daniel. So na yung mga tao maraming nag-compromise para hindi lang mapatay. O type din natin sa atin, ha. Wag muna tayo mag-tribulation period na compromise. Marami yung pinapaliwanag kong Diyos-Diyosan sa hukom. Yung priority natin, Berean, individual, LCM couple, PTA family o Church Progressive Ministry. Nagko-compromise din tayo. Okay? Pag hindi tayo masugid sa progressive yung gagawin, compromise na yan. Siyempre, papasok yung iba. Sa ibang church, siyempre, hindi na-reveal sa kanila, may ibang compromise sila. Kunwari, Katoliko, utang nila, unawain yung Protestante. Ang Protestante, utang nila, unawain ng Pentecostal. Pentecostal, utang nila, unawain ng mga Oneness. Mga Oneness, utang nila, unawain ng end time message. Dito sa end time message, utang nila, unawain si Jackson Gunn. Ngayon, kung may chance na masipag tayo, utang din nila na pakinggan at alamin. Isabihin, pwede kayo mag-disciple ng hukom kung online. Maikli na lang yung panahon kaya sinadya ng Diyos, online, bilis-bilis lang. Pero wala pang gumagawa eh. Okay? So, sana makagawa kayo na may disciple kayo, Pinoy or foreigner, na hindi lang hukom. Yung end time message mo, mismo kaya nyo i-share. So, pag hindi nyo ginawa, ano mangyari? Compromise. Kasi, tingnan nyo yung mga kapatiran na hindi nakafocus sa pag-witness. Ang focus nila mamasyal. Ang focus nila ay maglibang, mag-games, mag Noche Buena, etc. Media Noche. Isabihin, pumunta sa mga mall, di ba? Isabihin, itong mga sa sanlibutan, yan na rin ang image of the beast, no? Pero may AI pwede maging image of the beast. Mahaba paliwanag pa yan. Pero itong lifestyle natin, hindi natin alam. Minsan nagko-compromise na tayo. Yung tinatawag kong Diyos-Diyosan, wala mo nang spiritual kasi emergency to. Pero minsan hindi na emergency, hindi na dahilan. Nagluluto ako. Ay, may kaya mo naman i-adjust, di ba? Siguro kung magbabayad ka sa Meralco, etc., nag-a-adjust ka talaga eh. O school, trabaho, nag-a-adjust tayo. Pero dito hindi tayo nag-a-adjust. Kinakain talaga natin. Yung oras, ang ikli na lang ng oras sa Panginoon, kinain pa natin. No? Hindi tayo nag-adjust. So, yan, AI yata yan. So, bamiyan na yung paliwanag niya, kung may nagtanong, no? Pero, yung lumuhod sa estatwa, hindi mo kailangan lumuhod literal. Kaya unawa pa ng denomination yan eh. Sa Crusaders Comics. Ang pagluhod mo is pag-compromise mo, pag-Diyos-Diyosan mo, mas priority mo yung ibang bagay kaysa salita ng Diyos. Dapat salita ng Diyos ang unang priority. Hindi naman binabawal ng Diyos na magpagod ka sa ibang bagay. Pero pagdating sa oras niya, sa puso mo, ilagay mo number 1. No? So, ayan, kailangan ma-alarma na kayo. Kailangan may nagbubukas ng alarma nyo. No? Kailangan may ministro magamit dito sa level ng revelation na to na mabuksan ng alarma nyo sa Diyos-Diyosan para may gagawin kayo. Kasi pag hindi kayo na-alarma, wala. Okay lang. Di ba? Ligtas na ako eh. Bakit pang kailangan ko pong gawin yan? Di ba? So, okay, yan yung lumuhod, no? Compromise.
Ngayon, kung itatype pa natin, so hindi na dito tayo sa takbo ng sanlibutan na Satan's Eden tayo. Yung gobyerno, meron din yan. May patakaran ng gobyerno. So sabi ng iba, ay yan ang vaccine, huwag ka magpa-vaccine. Scarecrow lahat yun eh. Ang patakaran ng gobyerno, last week of Daniel, yan, pag maiwan kayo sa rapture. Sa last week of Daniel, yung pananaw sa dalawang propeta. Pag ang pananaw nyo sa Diyos yan, magigising yung galit ng buong mundo. Diyan mababaliw yung, hindi lang po, buong mundo mababaliw sa galit. Kasi tuwang-tuwa sila nung napatay yung 2 prophets eh. O pakita yung kung meron ka kay Jackson, Sister Remy, yung kay Jackson na yung 2 prophets nakahiga sa tribulation period ah. Ngayon kung hindi ka naka-ready yung kay Jackson, hindi yung kay Gan lang. Fall back. So pakita niyo yung last week of Daniel, yung 2 prophets siyempre hindi nakitang pinatay, nakatayo dun eh. Pero kay Jackson nakahiga na. So maganda ipakita yung kay Jackson, Sister Remy, no? Ganda niya kung nandito. So yun ang yung kung naiwang ka, saka ka magko-concern kasi mahalaga na kung ano yung pananaw. Kung gusto mo maligtas, magpapatoto ka para mahuli ka. Hindi mo na alalahanin ng buhay mo. He that wants to preserve his life will lose it. Lose it dahil foolish patotot ka na. Hindi ka virgin na. Dapat naging wise ka na sa tribulation kasi na-realize mo na iwang ka. Okay, so marami pang detalye yan. Tanong na muna kayo. Sige. So hanapin yung picture ni Jackson ng tribulation na parang drawing lang ng kamay. Pero ang galing ng drawing eh. Tapos iba pa yung kay Gan. No? Pwede kayo palit-palit. Sige. Maganda yung tanong, no? Sister Remy, the first photograph. Kahit anong picture ng shroud. Ito, bago lang sa akin, siguro last year or last 2 years, no? Yung tupi, maaring anghel. Kasi may anghel dun eh. Ang gumawa. Siguradong di taong mortal ang nagtupi. So, presumably anghel kasi syempre si Kristo, exalted na siya, dapat may assistant siya. Pero pwede bang si Kristo yung Hello, Brother F. Pwede rin. Sino to? Remy? Ano yan? Oo. Brother F, pasingit lang sandali. Kasi may napanood ako ng docu niya ng Shroud of Turin. Sabi nila sa Jew daw, kapag may gamit na tinutupi, ibig sabihin may babalik. Tinupi yung gamit ng taong umalis, babalik yun. Yun yung sagot ng yun yung sagot ng yung scholar. Okay, salamat. Nakakatulong na yung mga sagot nila. Kaya nakakalat nga yung revelation eh. Pero meron akong sasabihin na siguro hindi nila paliwanag to. Wala pang nagpapaliwanag nito. Yung naalala niyo yung broadcast ko, siguro last 2 years ago, yan ay photograph. Ibig sabihin, ang unang-unang photograph sa mundo ay hindi yung 1800s na imbento ng mga siyensya. Mali rin yung kwento nila na noon pa kaya na gawin ng mga tao yan. Kunwari yung mga naninira na gawa lang ng tao yan. Ibig sabihin may alam na sila. Ganito kasi yung photograph para maintindihan nyo. Sasabihin ko muna din sa ko pakita yung yung nakakagulat na ebidensya. Yung photograph na yan ay ang may gawa ay Diyos dahil binuhay niya si Kristo. At ibig sabihin, ng unang-unang photograph sa buong mundo, sa history ng sangkatauhan sa larawan ng Diyos,
ay si Jesucristo. O bukod sa photograph ni Jesucristo, yung iba, siguro asteroid blast sa lupa na may shadow. O kahit doon sa panahon ng atomic bomb sa Hiroshima, Nagasaki, Japan. Pag tinamaan ko ng nuclear blast, yung shadow mo, mapho-photograph sa lupa. Pero shadow lang yan. Ito, detalyado. So, ibig sabihin, pwede natin sabihin na ang shroud na to, ang unang-unang photograph at ang may gawa ay Diyos. At ang unang na-photograph yung kanyang anak. At ang finotograph yung ebidensya ng resurrection. Okay? So, ibig sabihin, mga susugto, dapat ma-excite ang puso natin na supernatural ang unang-unang photograph versus mga natural photograph nung panahon ni Abraham Lincoln. Ito ay supernatural. Ngayon, dito na tayo sa ebidensya. Hindi pa utu-utu ka sa Katoliko eh. hindi dahil sa Katoliko, hindi dahil hindi ako naniniwala sa Katoliko. Naniniwala ako sa siyensya. So, sinuri ng siyensya. Sabi na, peke yan kasi ang carbon dating ay middle age. Pero napatunayan nila na may tinagpi pala sa sa tela. At nasunog yan nung middle ages. Kaya tama lang yung carbon dating na yan. Pero ito yung ebidensya. Pag na-scan nila X-ray, infrared, kung ano-ano pa, yung photographic technology, so ngayon panahon lang yan. Ngayon 2000 plus lang, no? 2015 lang, ganyan. Ang daming detalye, hindi magagawa ng tao yan. Maraming detalye. Kunwari, nakikita lang dati ng Katoliko ay yung parang smudge lang yan, image, malabo, di ba? Pero nung na-scan nila, detalyado. Walang makakagawa niyan. Detalyado yung dugo, yung sugat, yung pati ugat, no? Detalyado. Kaya nila mag 3D image ni Kristo. Gamit yan. So, ngayon, maraming di naniniwala sa Kristyanismo. Hindi ka naniniwala, totoo yan. Di lalong hindi totoo yung resurrection, no? Pero may kinalaman yan sa atin, sa existential question natin. Kung totoong resurrection, seryosohin nyo, totoong may impyerno, totoong may darating na tribulation, totoo lahat na sinasabi sa Bible, o yung spoken word revelation ng Bible, na may darating na kahirapan, may darating na salot, may darating na parusa. At may pag-asa tayo by resurrection. Ngayon kasi nalimutan na natin yan eh. Ang iniisip lang natin, hanap buhay. Libang. Pagkatapos ng hanap buhay, libang. Aral, hanap buhay. Yan lang yung emphasis ng magulang. Pagdating sa spiritual, karamihan ng magulang, sa atin na to atin, kailangan kayo mag-evangelize eh. Wala silang pakialam sa spiritual na training. Pinapasayo pa nga sa kanta ni Andrew E. yung ibang kapatiran eh. Kailangan na puntahan na yan at paliwanagan. Maliban pagsara na kayong pinto. Huwag na kayong babalik, ayaw namin pakinggan. Di ba? May utang tayo sa church natin. Parang galing pa tayo sa hangover ng influensya ng ibang end time, kaya hindi natin nagagawa yan. Kasi wala silang ganitong alarma. Ang alarma dapat, hindi porke umaten lang ng church, ligtas na. Yan ang isip ng karamihan. Ang kaligtasan, individual. Ang pamilya mo, kahit hindi pa kaligtasan spiritual eh. Pag lumaki yan, makukurap yan. Titigas ang puso niyan. So, itong realidad ng resurrection, bakit nakatupi, Bar Alan? Dagdag na sagot ko. Dahil may ini-emphasize na, tawag dyan? Na litrato yan. Ibig sabihin, maliligtas yung tela at magiging ebidensya. So, bakit ako naniniwala ito totoong litrato? Hindi kasi kayang gawin ng tao. Para, sabi ng scientist, para ito matupad, hindi yung chemicals niyan, hindi yung emulsion ng mga litrato ngayon Ang chemicals niyan, dugo at white blood platelets. In white blood, invisible yan eh. Pero mamarka yan sa tela pag may mainit na apoy, parang silaw, parang nuclear bomb.
Yung katulad kinento ko sa atomic, siyempre nasa Hiroshima, Nagasaki, matindi yan, nasunog ka buhay. Dito, tamang-tama lang yung silaw niya para mag-embed sa tela. Hindi kayang i-duplicate kasi kailangan mo yung katawan mismo ang sumilaw. Ayan ang discovery ng scientist. Bukod sa masyadong detalye yung na-scan nila. Ang pinakita ko kay Avian Cruz yan, kung kaibigan niyo, pwede niyo add. Hindi na siya sumagot eh. Tumitingin na siya sa siyensya. Yung lang, bilang ano sa'yo mo? Tama, may liwanag. Ano man yan, wag mo na ako tanungin. Hindi, siyempre, sobrang detalye na yung tinatanong mo eh. Basta may silaw para ma-embed ma-imprenta, ma-imprint yung dugo platelets. Kahit nga wala yung dugo platelets, meron ka ring ma-imprenta sa tela pag 'di ba? Pag tela tinatamaan ng araw, nagbabago. Hindi lahat ng tela nagbago, nagkaroon tuloy ng imahe. 'Di ba? So, una, hindi kaya ng tao, lalo na Middle Ages, yung detalye ng hindi kayang ipintura yan. Hindi rin nila nakikita yan. Kasi nakikita mo lang through infrared, UV light, or na scanning ng photography. Tapos, hindi rin, kailangan meron silang katawan na, na magsisilaw. So, Middle Ages, wala yan. So, tapos lastly, syempre na-check nila may pollen nung panahon ng Middle East noon na nandyan sa tela. So, ibig sabihin, itong scientific evidence, binigay ng Diyos, na lalong na-emphasize yung Colossians 1:16. Ano yung revelation sa Colossians 1:16? Siya ang panganay. Di ba? Sa Colossians 1:18, panganay mula sa patay. So, tunay pala na anak ng Diyos, nasa larawan ng Diyos, kailangan mabuhay sa patay. So, wag kayo relax na, ligtas na ako, nasa larawan ng Diyos. Hindi, partial pa lang natanggap mo. Makukumpleto yan pag na-resurrect ka. Makakompleto yung born again mo. Kasi ang eksaktong larawan ng Diyos, may pagka-Diyos, may kapangyarihan. So, hindi lang basta tao ka lang, wala lang. Hindi. May pagka-Diyos ka na may kapangyarihan din ng Diyos. May spoken word power. Supernatural, hindi ko tinutukoy yung revelation. So, yan, bakit nakatupi? Dahil babalik siya, salamat. Pero hindi lang yan. May magliligtas doon sa tela para makita natin ngayon. So, sana ma-appreciate nyo to, no? Passover, sana ma-share nyo to. Wala pa yata nag-report ng ganito eh. Sana ma-report nyo to. Sana ma-evangelize nyo. Malapit lang yung Passover. So, sana nag-alok na kayo ng seminar. Although pwede pa tayo mag-alok ng LCM seminar. February 14. So, ito. So, magseryoso tayo. Huwag tayo gawing biro. Ibig sabihin biro yung hindi tayo nagtatanong, parang balay-wala lang, no? Wala tayong pakialam, hindi ganun kahalaga. Sabi ko nga, kung merong nagtanong, maring nasa puso nyo, hindi pa yung ganun kahalaga eh. Ilagay nyo sa puso nyo, ito yung ganun kahalaga. Okay? Kasi higit pa to sa loto. Ito yung buhay na walang hanggan eh. Para sa PTA nyo, para sa Sister Conching, okay. Ano pong topic nyo natin? Tignan mo na lang yung pakita na lang yung thumbnail Pakita yung thumbnail, Sister Remy. So, okay, pwede na kayo magtanong, tumingin kayo sa outline. Yan ang topic, okay? May tanong po ako. Sige, sundan niyo yung outline para may Tagalog version lang. Sige. Hello po. Yung sa akin po, yung dun sa, po yung thoughts niyo about dun sa the greater and the lesser key of Solomon? Pero di yan ang topic natin, pero pinaplano ko i-topic yan eh. Hindi ko masyadong napag-aralan except sa, parang libro yan eh. Libro yan na kontrolado niya yung mga demonyo. So, by the way, meron akong pinasulat kay Papa mo na outline. Pwede mo share dito yung outline.
Yun ang masasabi ko. Magagamit mo yung libro na Key of Solomon. Susog lang dito sa another topic ko about Solomon. Marami rin leksyon yung kay Solomon sa atin at sa sa believer nga at kay Kristo. So, yan lang sagot ko kasi kung ikukwento ko yung mga kontrolado ng demonyo, ang haba nun. Maraming babasahin na sulat na may nagkaroon siya ng kapangyarihan binigay ng anghel. Napanood ko rin sa YouTube, pwede kayo manood. Ngayon, yung outline na lang, i-share mo na lang dito, Sister Joanna. Yung ginawa ni Papa, saan niya pinost? Kung Tagalog, at Tagalog pala tayo, pwedeng, kahit English, doesn't matter, post na rito. O, balik na tayo sa outline natin. Balik na tayo kay Nabekad na share. Ako po, type image ng beast. Yung letter C mo, ano yan? Pag binasa niyo yung Revelation 13, so yung iba pwede magpakita ng Bible verse, no? Pag binasa niyo yung Revelation 13, so ihanda niyo na yung picture niya, Sister Remy. Yan. Ang buong mundo, sa Revelation 13, hindi na panahon ni Nebuchadnezzar yan. Sa Revelation 13, pinag-uusapan na yung panahon natin ngayon. End time na yan, end time. Ngayon, may mababasa ka, yung beast out of the sea ay gumawa ng image to the beast. So, ang beast out of the sea, muntik na raw mamatay yung unang beast. Sorry, mali ako. Beast out of the earth pala. So, kung may picture kayo ng beast out of the earth, lamb beast yun. Yung beast out of the sea, muntik na mamatay kasi napuruan daw sa ulo. So, sa interpretation ng ibang denomination, literal na tao na baril, na buhay pa ulit. Parang si Trump. Sinasabi nila si Trump daw yun na baril. Okay. Pero, alam natin yung beast na nagkasugat, yan ay European Union. So, yung iba pa pwede magpakita ng beast ni Armstrong. Yan yung gusto kong drawing. Yung beast ni Herbert W. Armstrong. So, ito lamb beast, yung nakikita nyo sa picture. Itong lamb beast, ito ay Amerika. So, tinuro ni Barbanam yan. Pero bago pa tinuro ni Barbanam yan, nagkakaroon na ng revelation ng ibang protestante. So, para kay Bar Jason, hindi masama na mulot si Barbanam sa ibang tao. Okay? Hindi siya original kasi tinuro na ng iba yan. Totoo, may mga... Kasi ang tunay na anak ng Diyos, kinikilala mo, nangusap din ng Diyos kahit sa ibang tao. Kahit pa nga hindi Nicolaita yung tao eh. Kukunin nga nung dahon, nung binhi yung mga sustansya nung nasa dahon eh. Sa growing plant. So, itong beast out of the earth, gumawa siya ng image to the beast. So, pakita yung picture niyan, Sister Remy. So, ito ay Amerika. Yung isang beast ay Europe. Shortcut ko na lang. Pwede nyo pakinggan yung dati kong broadcast tungkol dyan para malaman nyo paano mo napatunayan yung beast from the sea ay Europe or European Union or yung yung Middle East ngayon. Paano mo napatunayan itong beast out of the earth ay Amerika, no? So, itong beast, image of the beast, ayan, beast out of the sea. So, click na lang walang dalawang picture. Isang click lang doon. Yung beast out of the earth, siya ang humalili sa beast out of the sea. Yung beast out of the sea, yan, dulo, Roman Empire. Ngayon, pagtas na Roman Empire, naging superpower ngayon sa end time ay US. No? America, Canada, yung mga Western allies. Western Americas, no? Ano yung image to the beast? Nagtatag siya ng UN. Ang turo ni Barbanam ay, kung kaya mo i-search, no? World Council of Churches. National Council of Churches. Yan ang paliwanag ni Barbanam. So, sinundan ni Bar Jackson yan. Nabasa ko yan. Nung tumatagal na ako sa Binondo, nakikita ko, parang stepping stone lang itong World Council of Churches at National Council of Churches o ecumenical movement. Hukom na yung pinakita mo, Ami. Sister Ami.
Okay, ang kailangan kong pakita mo ay yung Beast, World Council of Churches, National Council of Churches, kay Contender, no? May magagandang picture sa Contender niyan. Itong World Council of Churches, National Council of Churches, nung nasa Binondo ko, sabi ko kay Barlit, hindi lang yan. Of course, siya lang ka-sharing ko. Wala na iba nakikinig. Ano yan? Kasama na UN, kasama na UNICEF, lahat ng World Organization. Ngayon, dito na ako sa Kogyo. Ang nakikita ko ng image of the beast, hindi lang yung mga Council of Churches, hindi lang yung mga UN, yung mga World Organization, no? So, pwede thumbnail na lang ipakita mo, Sister Remy. Yan yung worldwide na kaisipan. O, pwede yan. Salamat. Oikumene, Ecumenical Movement. Nagkakaroon ng solidarity ang buong mundo. Pero hindi na nila emphasize yung prophecy o salita ng Diyos. Iba-ibang religion niya, major religion, Hindu, Buddhism, Islam, Christianity, kahit nga voodoo Wala na silang distinction. Tayo, okay ang makipag-fellowship for the purpose of being Berean. Sila, ang fellowship nila para magkawang gawa sa buong mundo. O pwede ka click, pabalik-balik dyan. Zoom mo, Sister Ami, para hindi sayang yung itim. Zoom mo. So, Sister Ami, zoom mo para hindi sayang itim. Okay. Ang image of the beast ngayon, yan yung worldwide na kaisipan. Bigyan ko halimbawa. Nung bagong taon, gusto nyo magpaputok ng gusto nyo sa Pasko, gusto nyo mag-Christmas tree. Yung iba, kainan, no? Kainan. Ang kantahan, okay lang yan. Kasi, kainan, technically, okay lang yan. Pero, lagi natin mensahe, bukod sa Hanukkah, kahit bagong taon, samantalahin natin, Pasko o birthday daw kuno ni Jesus Christ, samantalahin natin para mag-witness. Pwedeng pamilya natin, tinitrain natin, pwedeng ibang tao. Ganito kasi yun. Ang image of the beast, yan yung takbo ng sanlibutan na nahahawa ka. Siyempre, may mas malala, may mas mababaw. Ang pinakababaw na, yung Nikuluk. Di ba? Yung may image of the beast kayo, kung meron pa kayong Diyos-Diyosan, wala kayong alarma. Ibig sabihin, ang nakikita nyo lang mahalaga sa inyo, pagkain, pera, kumita, bahay, hanap buhay, pag-aaral. Ang pinaghahandaan yung future, itong lupa lang. Para kayong hayop, beast, di ba? Katulad ni Nebuchadnezzar, binaliw siya ng Diyos dahil akala niya siya yung may gawa. Akala niyo yung pinaghirapan yung trabaho niyo. Kunwari, may nagsabi, pinaghirapan ko to. Siyempre, karapatan ko magliwaliw. Karapatan ko magturista sa Singapore, what? Ganito kasi yun eh. Kahit na pinagpala ka, kahit na pinaghirapan mo yan, sabi nga ng Diyos kay Nebuchadnezzar, binigay ng Diyos yan. Sister, hindi mo na kailangan i-flash yung hukom. No? Hindi, kahit na pinaghirapan mo yung pera mo, hindi mo rin matatanggap yan kung hindi binigay ng Diyos sa'yo. Kilalanin mo yung Diyos. Diyos ang nagbigay. Kahit hindi ka pa nagtatrabaho, binubuhay ka na ng Diyos sa hangin. Itong mundo natin, itong earth natin, may tinatawag tayong Goldilocks zone. Yung life support, hindi mabibili ng pera, yung tubig, yung lupa, yung punong kahoy, kung ano-ano pa, hininga, yung tamang temperatura para mabuhay. So, lahat ng yan, ang tingin ng tao ngayon, sarili nilang pinaghirapan, kaya gusto nila magliwalay. Hindi na babalik. Paano mo pasasalamatan ng Diyos? Hindi, kumikilala naman kami sa Diyos eh. Sarili niyong diskarte. Pag kumilala ka sa Diyos, nagpapasalamat ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos. Yan yung pinaka-minimum, di ba? Kailangan maging bere yan. Kailangan alamin yung sakdal na kalooban niya sa pamilya mo.
Gusto niya mabuksan ka sa pandaraya ng mundo. Yung Satan's Eden, yan yung image of the beast. Para ka nang naging serpente, para kang naging hayop. Larawan mo hayop, hindi larawan mo Diyos. Ano yung pagkakaiba ng image of the beast sa mark of the beast? Yung tatak. Yung tatak, yan na yung Nicolaita lukewarm. So, itong image of the beast, pwedeng bulag ka. Di ba? Hindi mo alam. Pero kailangan nga, magsisi ka sa kamangmangan. Itong mark of the beast, sinasadya mo yan. Sinasadya mong umiwas. So, yung mark of the beast, hindi lang Nicolaita, sinama ko na yung lukewarm. Nananadya ka rin kung sinasadya mo mag-lukewarm eh. Kaya mo magtanong, kaya mo magpindot ng unmute, tas praise the Lord, ayaw mo. Ang babaw-babaw na nga, ayaw mo pang gawin. Pero hindi mo alam yung nagbigay sa'yo ng hininga, lakas. Siya yung pupurihan mo, siya yung pasasalamatan mo. Ay, kahit ni katiting, ayaw mo ipakita na ganyan. Kahit pakitang tao lang, robot lang, ayaw mo. Kasi may awa ang Diyos, kahit pinilit mo na sarili mo, wala sa puso mo. Yan yung ina-appreciate ng Diyos, yun yung sacrifice of praise. So, ang image of the beast ngayon, siyempre, iba pa yung image ng buong mundo. Ang buong mundo, o yan ang Goldilocks zone, no? Click mo yan, Sister Remy. Yung mundo natin, maraming nadidiscover ng scientists, pero nilang nila, that which may be known of God is manifest in them, but they glorified Him not as God, but became vain. So, pakiclick na lang yung Goldilocks zone. Ibig sabihin, ang daming ebidensya kasama na yung Shroud of Turin, etc. Maraming yung Biblia, paano nakarating sa atin. May detractor, merong susog. O timbang mo yung dalawa. Kung hindi nyo kayang sagutin, ako sasagot. Kasi naging ano ko na rin yan. Naging tanong ko na rin yan. Para hindi ka yung image of the beast. Dati na tayong may image of the beast. Pinanganak pa lang tayo, meron na. Pero kailangan ipanganak yung may image of God sa atin. No? Colossians 3, di ba? Put off the old man and put on the new man. So may gagawin ka para ma-born again. Paano put on? Wala ka bang gagawin? Pasyal-pasyal lang? Daya ng sanlibutan lang, hindi ka lang criminal, hindi ka lang drug addict, hindi ka lang magnanakaw. Pero, sino yung hayop? Walang Diyos. Tignan mo yung mga hayop, kahit mababait. Ang cute-cute ng aso ko, pusa ko. Pero wala yung Diyos. Ang Diyos niya, kayo. Kayo ang Diyos ng mga hayop. Pero ano nangyari sa tao? Ang naging Diyos niya, yung mga creation, hindi yung creator. Anong creation? Yan yung kapwa-tao rin. Pwede ring hayop. Pwede ba maging Diyos na may hayop? Oo, nangyari na yan. Sabi ko nga, pag hindi ka matured berian, kung ano man yung tinatangkilik mo, lahat yan Diyos-Diyosan. Pwedeng aso, pwedeng kotse, pwedeng trabaho, pwedeng asawa, pwedeng pamilya. Kung mayroong pamilya, imbis na i-train, dadalhin pa sa mga Disneyland. Hello po, Brother Rep. Tanong ko po, paano po makikita ang image of the beast sa loob ng simbahan? Kahit masipag naman siyang gumawa. Yung kapapaliwanag ko nga Pag ang puso mo ang priority ay yung makalupang bagay, para ka lang hayop. Hindi ka totoong, bukang bibig mo lang yung Diyos. Bukang bibig mo lang si Jesus Christ. Pero pagdating na sa bunga, ang bunga mo ano lang, cum laude, mga diploma, o kaya negosyo or what. O kaya ang pinakamalapit mong bunga physical na tulong sa physical na local church. Hindi masama yan, kaso stepping stone pa lang yan Ang ultimate dapat na bunga na hinahanap ng Diyos, may kinalaman sa Word of God. Mayroon siya revelation. Lumakad kayo sa progressive revelation. Number 2, may pinapagawa siya sa progressive revelation. Gagawin nyo rin. Yan ang bunga. So, saka na lang ibibilang na mabuti. Kunwari,
dinecorate mo yung church, nilagyan mo aircon or what. Pero ang hinahanap ng Diyos may kinalaman sa eksaktong kanyang salita. So, ano yung pinapaliwanag ko kanina? Kapatiran na to, no? Ang focus, hindi Word of God. Ang pag-attend, parang Katoliko rin ang attend. Parang INC rin ang attend. Lahating ko na. Katoliko, Protestante, INC, ADD. Ang kanilang, parang bata, doon sila lumaki, doon sila na-convert, hindi na sila alis doon, o kaya hindi na sila makikinig sa iba, hindi na sila magkukumpara, hindi nila tatanggapin na baka may katotohanan sa iba. Iba, ang galing pa nga sumigaw, yung dating daan, ang galing pa nga sumigaw, Bible kami, kung anong maliwanag sa Bible, susundan namin. O, parang pareho kay Barber namin salita na yan. Pero natutupad ba? O, siguro pati ibang end time, ganyan din magsalita. Sabi ni Barber namin, siguro nabasa rin nila. Hindi man lahat nakabasa doon. No? Kung anong maliwanag sa Bible, hindi yung sinabi ko. O level 1 yan, yung mga kasamahan ko sa level 1. Pero pagdating na sa iba yung magpapaliwanag, ayaw na makinig. Sister Remy, wag mo click yung yung hukom. Sa bagay, na minsan kailangan yung hukom, no? Okay. Ngayon ko na-realize. So ganito, kailangan mula pagkabata, natuto tayo sa church. Utang ng bawat manggagawa, bawat kapatiran, bawat church, na ikaw ay matrain maging berean. Pag ikaw na-train maging berean, actually, ipapakinig ka pa dapat sa iba. Dapat kunin nyo lahat ng ebidensya ng Trinity. Kunin nyo lahat ng ebidensya ng kung ano pa. O, yung original sin nila, ano yung ebidensya nila, ano yung laban nila sa mensahe natin, di ba? O ano yung progressive. Yan ang di natin nagagawa kasi na-delay tayo ng 20 years, no? Naagaw ang attention. So, ngayon, habol na tayo bago maging huli lahat. Di ba? Hindi na nga tayo mega church, hindi na tayo malaki, pero hindi pa natin napupuntahan lahat. Hindi pa natin napapaliwanagan lahat. Di ba? So, siguro logistical issue yan. Tuwing may bakasyon, tuwing may pagkakataon, samantalahin natin yan. Mas maganda, yun ang unahin natin. No? Kahit magdala tayo ng ice cream para tuwang-tuwa sila. Magdala tayo ng cake or what. Yun, gamitin natin yung birthdays natin. O, yung Beato family, yung Kamandag family at iba-iba pa. Gamitin natin yung mga okasyon, di ba? Para yung birthday, isang okasyon yan. Maraming okasyon eh. So, mahalaga yan. Ngayon, balik tayo. Paano wala ang image of the beast? Parang Hanukkah rin. Ano ba yung Hanukkah? Balik natin yung focus sa Diyos kasi nawala ang focus natin sa Diyos. Ang focus natin sa sanlibutan. Pagsubok yan. Pinaintulutan ng Diyos yung buong mundo nag-celebrate ng Christmas na pagano. Ano yung gagawin natin para hindi maging pagano? Hanukkah. Oh. Related na rin sa mensaheng image of the beast. Mula sa pagiging hayop, isip hayop, maging isip tao na tayo sa larawan ng Diyos. Of course, yung tao nasa gitna, no? Yung tao, merong isip hayop, merong isip larawan ng Diyos. O, isip Adan, isip Kristo. O, kailangan, you have passed from death to life na. Yan. Yung LCM natin, ang akala lang natin, para aksidente lang tayo nag-asawa. Instinct lang. Hindi. May plano ng Diyos. Kaya binigay ng Diyos yung LCM. O yung marami pa iba, yung PTA. So, nakikita niyo ba yung plano ng Diyos? Ginaganap niyo ba yung plano ng Diyos? Ay, yung asawa ko hindi pa matured eh. O di, meron kang tatrabahuin. Magtanong ka na. Paano yung approach, di ba? Okay, masyadong malawak pero sana nakita niyo paano yung mawala yung larawan ng hayop natin. Pwedeng magtanong. Sige. Sige, ang tanong ko lang ko, dahil kasi ang topic mo yata, image of the beast. Ang tanong ko, yung sa Daniel 9:27, yung he, pwede ba itong sabihin na image of the beast?
Oo, parang nangyari kay Nebuchadnezzar, yung nabaliw si Nebuchadnezzar. Pakita na lang yan sa amin. Okay. Yung Nebuchadnezzar na nabaliw, Oo. Yung kumain ng Daniel, damo? 7 years yan, di ba? So, yung Oo, he 7 years. confirm a covenant with many. For 1 week. Mababaliw siya. Mm. Mababaliw siya in the middle of the week. Okay? Pag Okay. nabaliw siya, magpapapatay na yan. I-approve na niya yung pagpapapatay. Paghuhuli doon sa mga naniwala sa dalawang propeta. Pakita yung yung Sister Ami, yung tribulation period ni Gan. Sister Remy, kung naalala mo yung kinopya mo kay Jackson, dati mo nang pinakita rito eh. Pakita rin yun para masanay ka rin na magamit yung mga picture ni Jackson doon sa dito. Kahit drawing parang drawing na parang cute cartoons at least nag-acknowledge tayo sa heritage, no? We give credit to whom credit is due sa mga ginamit sa unahan na una sa atin. Pakita na yung drawing ng last week of Daniel ni Jackson. Ami, ikaw kay Gan. Okay? O, sige. So, isa lang ang i-click na picture para pag dalawa kasi, may siwang yan eh. Okay, tuloy tayo sa tanong. Yung pinapaliwanag ko kaninang image, iba yan sa Mark. Kasi Mark parang parang sinasaraduan mo na yung sarili mo eh. Itong image, dahil sa kamangmangan, pwedeng nagagawa mo. Yan. Pero meron siya sa contender niyan eh. Pero okay na rin yan. O, Sister Ami, hindi ka kiniklik dyan. Palaki natin to. Yan ay drawing niya. Siguro mismong kamay ni Jackson. Pero meron siyang contender na kopya. May Pope of Rome pa nga sa gitna eh. So sana makita mo yung contender na kopya niyan. Yung contender na kopya. Paki-close yun sa'yo para lumaki yung kay Remy, Sister Ami. Para makita nyo man lang. Mababaliw yung type ni Nebuchadnezzar, mababaliw siya sa middle of the week. Yan. Okay, curious lang ako kung sino may nakakaalam dito. Kung kilala niyo si Pastor David Kulili, ang dati niyang unawa, 1 week left dahil kay Bargan eh. Ngayon ba, 1 week left pa ba si Kulili or 3.5 years na lang? Meron bang magsasabi? Ayan, yan yung sinasabi. Hoshimani, yan yung hinahanap ko. O sige, close ka na muna, Sister Remy. Ito yung galing sa contender. Although maganda lang yan tingnan dahil gawa ng tao. Mismo live na tao. Ito yung nasa contender. Gusto ko yung nakita ko ng kabataan ko, tingnan nyo na rin. Kahit hindi nyo pa nabasa yung buong article ng buong contender, may Holy Spirit na mangungusap sa inyo. Brother F, may Dahil ako, nag-browse lang ako eh. Mag-browse kayo. Paki-close na lang, Sister Remy, para lumaki yung kay Hoshimani. O sige, tanong. Brother F, ba't hindi po nasunog yung 3 kaibigan ni David? Ay, Daniel pala. Magandang tanong. Ibig sabihin, kailangan na yung picture na yun. Pero okay lang, kahit tumagal ng konti yan. Pwede Sister Yed, pwede ka flash ng picture nung hinagis sa hunuhan. Bakit di nasunog? Ibig sabihin, ayan, salamat sa picture. Sabi si Jesus Christ daw yan, previous conscious existence. Type lang ni Jesus Christ yan, pero hindi mismo si Jesus Christ yan. Ngayon, ganito, anghel yan eh. Type nung hindi sila nasunog na ililigtas tayo sa apoy. Marami ka nababasang apoy, tas maligtas sa apoy. Hindi ko sinasabing hindi ka naligtas sa physical na kaparusahan. Ang ultimate kaligtasan mo is rapture, resurrection. So yung lumabas sila sa apoy, di ba si Kristo na naging binabanggit, naglakad sa apoy. So ang type nung naglakad si Kristo sa apoy, hindi naman siya firewalker, no? Nakikita mong mga voodoo. Yung naglakad sa apoy, yan ay pagsubok.
dinaanan mo yung pagsubok. Kailangan managumpay ka sa pagsubok. Tignan mo, sumunod sila sa instruction ng Diyos, hindi sila lumuhod. Yung iba nag-compromise na. Kaya may image of the beast na yung iba. Hindi ko sinasabing walang pag-asa yung ibang Israelita. Siyempre, lahi pa rin sila ng bayan pa rin sila ng Diyos eh. Pero itong tatlo, kaya nila ibigay yung buhay nila para lang sa Diyos. Sana ganyan din tayo, no? May kinalaman niya sa sinasabi kong alarma, nagtatanong, o na ano, nagsisikap. Ngayon, yung paghagi sa apoy, yan yung pagsubok. At yung paglabas nila sa apoy, hindi sila nasunog. Hindi kayo madala. Hindi kayo maapektuhan. Kunwari, may nag-insulto sa inyo, may namahiya sa inyo, may nag-usig sa inyo. Yung iba sumusuko na, nagko-compromise na. Pag hindi kayo sumuko, palalabasin kayo sa apoy. Ibig sabihin, sabi ng Diyos sa Bible, He will give you enough para to overcome. Hindi kayo itetest ng Diyos na higit doon sa kaya nyo. Bibigyan kayong pagsubok na kaya nyo. So lahat yan ay pagsubok. Kailangan, gusto ng Diyos makita kung mananagumpay kayo. Ay pananagumpay, makalabas kayo sa apoy. Ano yung struggle natin ngayon? Tinatamad kayo. Look, di ba? Parang nakakaya kung ikumpara sa early Christians eh. Binigay nila yung buhay nila. Tayo, ano lang, yung relaxation lang ng mundo ang kailan natin labanan eh. Yung laman natin eh. So, gusto ng Diyos makita managumpay kayo. Tuloy-tuloy. Sa buhay na to, hindi lang isang pagsubok yan. Tuloy-tuloy ang pagsubok hanggang mag-rapture tayo, hanggang mag-glorified. So, yung paglabas sa apoy, type din ng glorified yan. Okay? O, sige, tanong. Tanong. Uy, pakisulat yung tanong ha, Bargini, follow-up mo yan. Okay. Anong dahilan ng anak ni David na si Absalom? Bakit inahangad niyang kunin yung trono ng tatay niya bilang hari? Palo na rin yan. Siyempre, may kasalanan si David. Yung anak niya, nagrebelde sa kanya, parang palo yan. Siyempre, marami rin dahilan, no? Actually, may mahal si Absalom na kapatid, ni-rape nung isa pang kapatid. So, ni-rape nung isang kuya or what? Yung isa niyang kapatid na babae. Kaya mula doon, nag-ano na siya. Nagmamaktol na siya. Yung puso niya naguramentado. Ang puso niya letter H eh. Naghihimagsik. Yun, yung tamang term. Naghihimagsik yung puso niya. So, isang type na maling PTA. Kasi, buod sa nagpatayan, pinatay niya yung kapatid niya, kuya na nang rape sa kapatid niya. Tapos, eventually, yung galit niya, hindi na alam saan ba pupunta. Napunta na rin sa tatay. Ang ginawa niya, nirape na rin niya mga asawa ng tatay niya. Pinakita pa sa mga tao. So, kung itatype mo sa atin, application, alam nyo na, PTA. Meron bang type sa Israel? Meron bang ibang type? Siguro wala akong abot na paliwanag ngayon. Maaring meron. Siyempre maraming scholars, maraming may revelation sa kanila. Pero ito sure ako. Leksyon din sa atin yan. Yung si Noah, si Abraham, si Isaac, si David, mga Solomon, mga type yan sa atin. Type sa Pagkabrian, type sa PTA, type sa LCM. Okay. Barse. Tanong ako, Brother. Barse. Bakit yung mga apostol, Brother, hindi, may mga asawa ba sila? Mga apostol meron. Bakit hindi nabanggit yung tungkol sa mga training ng LCM na mag-asawa? Meron, si Pablo may konting nabanggit. Ngayon, sa Hudyo, sa Leviticus, may konting nabanggit. Hindi mo kailangan detalyado na paliwanag natin. Yung detalyong paliwanag natin, tawag dyan spoken word. Yung mga kaunting ebidensya na naisulat, yan yung written word. Ito. So, wala ka. Kaisa ko yung mga end-time believers na si Barbanham ay tagapaliwanag sa written word. Hello, no? Si Barbanham tagapaliwanag sa written word. So yung paliwanag ni Barbanham ang tawag dyan ay spoken word.
Ang hindi na lang nila nakuha, kahit sila mga pastor, may spoken word din. Kahit hindi pa si Barbanam, kahit yung mga lahat ng scholar, lahat ng commentaries, nakita mo mas lumiwanag yung paliwanag nila, no? Spoken word yan. Saan ko nakuha yung ideya na yung image na ginawa ni Nebuchadnezzar ay type sa Revelation 13, image of the beast? Kay Paul Litan. Pwede nyo i-search si Paul Litan, no? May makapal na libro siya na prophecy. Nasa library ng Binondo yan. Tapos binigay ni Felix lahat ng libro sa atin. So nasa library dapat ng Manaliti yan. Kung merong mag-organize, no? Mag-inventaryo. So makikita nyo yung ngayon, biblical yan. Madali mo makita, lumiwanag siya. Oo nga, no? Yan ang type. So hindi na yan letra por letra. Hindi mo lang kailangan sabihin na may pabasa report sila. Although meron din talata sa ibang parte na parang may pabasa report talaga. So lahat ng nagpapaliwanag, hindi lang si Barbanam, ha? O yan ang kakulangan nila. Si Barbanam lang sila nakatingin. Lahat ng nagpapaliwanag, pag yan ay lumiwanag ang Bible, the Bible becomes a new Bible. Yan ay spoken word revelation. Yan yung nakasulat sa Acts 8 na pinaliwanag ng eunuch kay Philip. Pinaliwanag ni Philip sa eunuch yung ibig sabihin, yung katuparan ng mga binabasa niya. So kailangan may tagapaliwanag. Hindi lang tayo nagbabasa ng Bible. Nakikinig din tayo sa mga mangangaral. Nagkukumpara tayo. Ang Berean, walang bias. Pakikinggan namin lahat. Maliban lang ikaw, Francis. O, nangyari sa dati kong kasamahan, nangyari pa sa dati kong tinuturuan. Na-recruit din na ganyan. Hindi, makikinig lang kami sa sarili naming pastor. Pero pag ibang end time, nakikinig din sila. Subconscious, ayaw lang aminin. Ikaw lang ang ayaw namin pakinggan. Ayaw lang nila aminin yan. Okay? Sana may magsabi sa inyo para makita nila, ay, ganun pala. Ano ba yung tunay na kaligtasan? Pag wala kang bias sa kapatid, yan ang tunay na tanggap sa word. Kasi kahit sino pwede magsabi sa'yo, patas lang. Ano sabi ni Barbanam? Pag nagtatangi ka ng tao, meron ka ng mark of the beast o image of the beast. Image of the beast yan pag nagtatangi ka ng tao. So, itong mga apostle, kung may training o walang training, hindi naman kinakailangan kompleto yung training. Minsan, kapos din ng training yan basta may mensahe yan Diyos. Whether naabot nila yan, kung ano ba yung abot nilang panahon nila, yung turo ng mga Hudyo. Yung Hudyo mismo may training na sa anak . Of course, medyo memorize yan. Parang pinababasa lang yung kautusan. Pinapa-memorize, pinapa-recite tuwing pista. Mabuting training pero kulang. So, yung training sa pamilya, part na ng revelation ng Diyos yan. Spoken word revelation yan. Si Barbanam ba may nababanggit pa sa pamilya? Hindi madalas, pero meron. Nasa tracks ko na Infallible to Barbanam Part 2. Meron yata akong quote. Part 2 Part 3, no? Meron akong quote tungkol sa sinabi ni Barbanam yung tungkol sa pamilya. Pero hindi detalyado. Basta pareho dun sa tinuturo natin. Kailangan may session, may meeting, may training. O sige, tanong na. Ligtas po ba si Nebuchadnezzar? Kung hindi po naligtas po sa pinakitaan ng vision. Okay. Ang sagot ko, balik tayo kay Nebuchadnezzar. Yung nagdi-dream si Nebuchadnezzar, bigyan nyo ng ano. Ang sagot ko, posible. Pero hindi ako sarado na hindi ligtas. Bawala na kayong masok dyan. Brother Jose, pakimute. Pwede na po. Akala ko natulog pa sa may. Brother Jose, pakimute. Okay, thank you. Tatanong ako. So, at tapusin ko lang yung sagot ng Sino yung maganda, sir? Pwedeng ligtas, pwedeng hindi. Kasi, nagliligtas din ng Diyos ng mga pagano sa Romans chapter 2, verse 42. Pero mahaba pa yung paliwanag detalye, pero tanong na, Per Magellan. Sige. Saka ko na yung detalye. Clarification ko lang. Pakita sino yung maganda, sir. Di ba may topic ang ipokrito? Napuklit
yata yan, Hupos Kratos. Oo. Oo, Ang pagkakaalam ko doon ay sa bata lang i-apply, tama ba? O lahat? Pareho, bata, matanda. Kasi hindi lang inaamin ng ibang church to, no? Pag baguhan ka, baby ka, robot susunod ka eh. Kahit kunwari, praise the Lord. Oh. Basa Bible. Yung mga basic things, habang sumusunod sila, ang pagkakaiba ng ipokrito sa ang opposite ng Pagbibigay ako, ipokrito. Brother Francis, ng yung definition ng ipokrito, kailan siya pwedeng gamitin at para kanino siya dapat magamit. Saan siya pwede magamit? Okay. Yung traditional na term ng mga denomination na parang masama ang ipokrito, hindi bawal. Tama rin yung gamit na, pero hanggang doon lang sila. Parang masama yung ipokrito, no? Ang problema rito, ganito. Hindi na lang nagagamit ng kaawayan. Paano? Huwag kang ipokrito. Kung ano yung tunay na kulay mo, ilabas mo. Kaya yung iba, nagbabakla-bakla na, nagdadamit na. Yung iba, marami pang iba. Ibig sabihin, dahil huwag kang ipokrito na misa-apply tuloy nila na ilantad nila sundan nila yung laman nila. Di ba? Meron din nagsabi sa akin na ayoko pilitin ako, gusto ko ano yung gusto ng puso ko, yan sundin ko. Yan ang mali, na-deceive na sila kasi kapos ang unawa niya sa saltang ipokrito. Yung ipokrito, parang nagkukunwari, parang hindi totoo, di ba? Ngayon ganito, ito yung progressive revelation ng ipokrito. Habang ikaw ay sumusunod muna sa umpisa, kahit hindi mo pa naintindihan lahat, ipokrito ka. Okay? Hindi masama. Ang original word niyan hindi masama kasi ang original word niyan parang artista yan eh. Artista yung i-check na lang yung Hupos Kratos ha. Yan ang Greek niya. Kasi English nitong hypocrite, diba? Yan ay Hupos Kratos. Check niya yung meaning niyan. Paki-check na lang, no? So, kung alam mo gamitin ng meaning niya, alam mo i-apply dito sa spoken word natin. Isa hindi inaamin ng ibang churches, pero kunwari, sama-sama lang sila, sumabay lang sila sa takbo ng Agos. Hupos Kratos yan. Hindi masama yan kung mabuti yan tinuturo. Siyempre, yung Nicolaita, kasama na yan. Pero yung iba, yung mag-aral sa Bible, hindi masama, no? O ngayon, dito tayo sa atin. Hindi lang anak natin, pati malalaki. Kaya sabi ko, pwede ampunin na magulang. Hindi lang anak ang ampunin, pati magulang ampunin. Kasi unti-unti mo i-train, ituro paano ang gagawin. Magulang o bata, kailangan train up in the way that they should go. When they are old, they will not depart from it. The only time na nawala na yung ipokrito, naging bereya na siya. Paano yung naging bereyan? Nakita niya tama yan. At kaya niyang patunayan tama yan. Kaya niya ginagawa yan. So pwedeng sumunod ka muna kahit hindi mo pa naintindihan, Hupos Kratos yan. Mabuti rin yan. Kasi obey first before you, kung ay pansamantala, hindi pa tayo malalim, di sunod lang tayo sa ibang doktor, sunod lang tayo sa mga scientists, sunod lang tayo sa ibang scholars, di ba? Kung nakita mong maliwanag, then hindi ka na yung Hupos Kratos, na-graduate ka na. Ang similar term ng hypocrites ay pretender. Tama. Or pathfinder. Fact finder? Path na parang daanan. Maganda yung meaning yan ha. Pathfinder. Ibig sabihin ng pathfinder, stepping stone. Or pretender. Okay. Yung pretender, alam na. Di ba yung pinagawa ni Nabucodonosor na estatwa? Estatwa niya yon. Hindi naman kay Daniel yon, di ba? Kay Daniel. Kasi pinapasamba ni Nabucodonosor sa rebultong pinatayo niya Siya nagpatayo niyan Ay lang din doon sa panaginip na piniliwanag ni Daniel sa kanya yan Ito ang sagot dyan. Kasi makikita natin, singit-subingit ako Jerry. Okay ba? Hello. Hello, kababalik lang. Hello. Okay, sana may sumalon, nawala ako. Ang tagal ko nawala. Hindi, sasagutin ko nga yung tanong sana, Brother Francis. Yung tanong ni Brother Dennis ata. Kasi yung tungkol sa
multo na pinagawa ni Nebukadnezar. May mga sabi-sabi na sabi nila yun daw si Nebukadnezar. Yung iba naman si Daniel. Pero ang sagot nga natin mas malapit yung kay Daniel, yung rebulto. Kasi ang sagot natin doon kasi diba ang utos walang luluhod, walang sasamba. Ay, lahat sasamba. Kailangan lahat lumuhod. Pero alam natin yung apat mula do sa tatlo at yung isa si Daniel, hindi talaga sila lumuhod. Okay, so bakit? Ang sagot lang doon, kung si Daniel yon, bakit, 'di ba? Hindi rin siya lumuhod. Hindi siya lumuhod, pero hindi siya tinapon. Ang tinapon lang yung tatlo eh. Doon sa hurno. So ibig sabihin, yung estatwa na nandoon na nakatayo na napakalaki, si Daniel yun. Yet mas malapit yung sagot ni Jackson kaysa doon sa iba na marami iba-iba naman kasi talaga. Pero pinakamalapit na sagot ni Jackson, yung kay Jackson ay si Daniel dahil doon sa tatlo. 'Di ba kung tutusin dapat kasama si Daniel doon eh. So isang katunayan diyan, si Daniel kasi talaga yun. Kaya lahat ng nakakita sa malaking rebulto, alam nila si Daniel yun. Kaya si Daniel hindi isinama doon sa horno. So yun yung pinakamalapit, Brother Francis. Okay, salamat sa paliwanag mo. Nabasa mo ba yung content ni Jackson dyan? Oo, nabasa ko yun. Ilang bahagi. Okay. Sana makita ni Remy at Hingin na ng boses mo, Brother Francis. Hello. Oh. Hello. Okay na. May naririnig na. na ako? Okay. Sana mag-research ko. Pwede po magtanong. Sandali. yung Deuteronomy 18, supernatural yan. Pag hindi natupad, bulaan siya. Yan ang parang pangsala noon. Ngayon ang pangsala ngayon yung Bible. Yung kasulatan. So, ang kasulatan, ito'y mas malalim na propeta. Ang propeta sa Deuteronomy 18, supernatural prophet, pero mas mababaw yan kumpara sa propeta ng bagong tipan na pwede magkamali. Kasi, ang mas malalim na propeta, unti-unti nire-reveal ng Diyos ng hiwaga, di ba? Ang hiwaga, hindi yung lilindol, alam ko yung address mo. Ang malalim, yung plano ng Diyos. Yung maging bahagi ka ng plano ng Diyos. Sa bagong langit, bagong lupa. Yung kaligtasan. Yung katubusan. Yung kailangan mong gawin sa pamilya para matupad yan. Maraming malalalim yun. Kumbaga malalim kasi nakatago ang hiwaga. Kailangan kang maging beran para ma-i-reveal sa'yo. So, ang pagka-propeta sa bagong tipan, yung pinakamababaw daw sa kaharian ng langit, mas malalim, ay hihigit pa kay John the Baptist. Ganun na rin kayo sabi ni Branham. Inalimbawan sa sarili niya kay John the Baptist. Sabi niya, he must increase, I must decrease. So pag binasa ng ibang end time, inisip na si Jesus Christ. Pero, nasaan si Jesus Christ? Nasa Word. Nasa progressive revelation of the Word. Hindi lang banggit, sayaw-sayaw, kisi-kisi. Hindi lang sa milagro. Hindi mainly nasa binagro. Naka-counterfeit ng kaaway yan eh. Nasa progressive word. Yan ang hindi kayang i-duplicate ng kaaway. Hindi kayang duplicate ng kaaway yung pagkaberean. Hindi kayang duplicate ng kaaway yung mga lalim natin ngayon sa Berean, LCM, PTA, Progressive Ministry. So, merong lalim pinapakita ng Diyos na yung kaaway, mamimiss na nila yan dahil hindi sincero ang puso nila. Kasi pag sincero ka, papakutuwid ka eh. So, ang kalaban ngayon, yung makalupa, yung mga church na puro pagpapala, mga panglaman lang na kandili lang sa laman yung mensahe. Huwag ka na ma-discourage.
kasi mahal ka ng Diyos. Walang rebuke. Walang rebuke. No? Kaya, hindi sila makalalim ngayon dahil namimili na. So, ano yung tunay na propeta? So, itong Deuteronomy 18, type lang yan pagdating sa bagong tipan. Pag sinabi niya, natutupad. Ano yung sinasabi natin? Galing to sa revelation mula sa Diyos eh. Pag hindi mo trainin ng anak mo, magdadala siya sa'yo ng kahihiyan. Part yan ng prophecy na sabi sa Deuteronomy 18, pag hindi natupad. Pero ito ay revelation, ito ay hidden mystery na natutupad. Natutupad sa buhay natin. So, parang yan ay yung parallel application foreshadowing ng katuparan ng Deuteronomy 18 para sa bagong tipan. Okay, I hope nakuha nyo, no? Hindi na letra per letra Deuteronomy 18 na supernatural prophecy. Okay, kasi sabi nga ng Bible, it will fail. Kaya pinakita kay Barbanham, meron siyang mga prophecy nag-fail para ilipat yung attention natin dun sa tinuturo na New Testament prophet. Ang New Testament prophet, unveiling the mysteries of the Word, written in the Word. Yan. Yan ang third pool. Yung pagkabere yan ang third pool. Yung alarma na naman natin. Sige, tanong. Yung hypocrite, meron pa idadagdag. Pero babalikan ko mamaya. Sige. Tuloy. Hello. No, at siguro yung signal. PM. Pwede mo PM sa iba kung yung signal mo wala eh. Nawala yung boses mo. Paki-PM na lang ha. Okay. Kung humabol kang boses, di habol. Pero Barney ko dali. Baka may boses. Hello po, rinig po. Ngayon lumabas. O dali, tuloy mo habang may boses. Wala ulit. May train sa tsaka si Maria kay Cristo. Kung meron po, bakit po tinawag na babae si Maria? Bakit po tinawag ni Cristo na babae si Maria? Di ba po pag disrespectful one? Remind ko lang lahat kailangan na sinusulat nyo yung tanong, kino-comment nyo ha. Okay, i-comment nyo yung tanong. May oras yan kaya. Okay, kaya tinawag na babae kasi hindi niya literal na nanay. Ayun kasi nga yung term ko. Literal nga rin yung nanay. Pinanganak. Ganito. Hindi niya nanay sa genetics. Ano yung genetics? Tagalog, binhi. Dito kami disagree ni Pastor Andrew Durano. No? Sa paniwala ni Andrew Durano, may genes, may genetics si Maria kay Cristo para maging nanay. Pero tayo nag-aampon, di ba? Kasi pwede tayo maging nanay kahit hindi tayo literal na nanganak. Si Cristo, nilagay lang siya maging nanay si Jose Maria. Pero, hindi siya genetically galing kay Maria. Purong galing siya sa Diyos. Second Adam siya. So, tinawag niyang babae para tulong sa atin ngayon. Anong tulong sa atin ngayon? Na ang relationship ni Cristo kay Maria ay parang relationship din ni Cristo kay Magdalena at iba pang babae at iba pang kapatiran. Who is my mother? Who is my father? Who is my brothers and sisters? Mark 13 ba yan? Ito, tinuro niya yung mga tao. Itong sumusunod. So ito, PTA nito. No? Hukom ministry na pala ito, progressive ministry. Tunay na pamilya para sa Diyos, yung sumusunod sa kauloban ng Diyos. Kaya dapat nag-aampunan tayo. Pwede tayo maging magulang sa mga ulila. So, kaya babae tawag niya kay Maria kasi wala na yung laman. Ano nangyari kay Shem? Nung pinaalis niya yung mga anak niya? Hindi na tingin sa kanya tatay o lolo. Ang tingin na sa kanya, sacerdote. Ang relationship ngayon ng mag-ama, mag-apo, kapatiran na. O kung ang anak natin naging matured berean, kapatiran na yung turing. Pwede nga yung anak mag-akay sa magulang eh. Di ba? Mag-lead ng PTA sa magulang eh. So, ang malalim yung tinawag niyang babae.
masdan mo ang iyong ina, masdan mo yung iyong anak. Ampun yan, di ba? Babae, hindi ko pa panahon. Ano pa yung sinabi niya? Doon sa ano? Babae, masdan mo ang iyong anak. Hindi na yung relationship makalaman. Ano yung makalaman? Yan na yung spoiled cute baby. Yung parang gusto nyo, yan yung mga ibang kanta. He was Mary's little child. Kasi, kurang ayaw nyo na lumaki. Pag lumaki ang anak nyo, matured na yan. So, palakihin nyo rin. Pakita yung mga picture yan. So, ibig sabihin, malalim ang revelation pag tinawag niyang babae. Kaya, sinong sinabi niya, sinong aking mga ina, sinong aking mga kapatid? Yan. So, kailangan maging spiritual. So, si Melchizedek, hindi na siya pamilya. Mambirada sa akin. Bakit hindi sila, nung nagkita sila ni Abraham, hindi sila nagmano or nag-reunion o ganyan? Ang sabi ko, ang sagot ko, hindi na pinapakinggan sagot ko eh. Pero kayo na lang makaunawa. Ang relationship nila hindi na dugo. Ang relationship na spiritual na. Dudagdag ko yung ipokrito. Kailangan natin yung ipokrito sa tamang gamit kasi yung anak natin habang aaronic, ibig sabihin under training, no? Leviticus. Ipokrito yun. Kahit nga yung literal na Aaron at yung mga sacerdote, ipokrito yun noon eh. Takot sila masunog, patayin ng Diyos eh. No? Pero, sa pilitan yun eh. Pero, pag matured Berean ka na, Melchizedek na yung tawag sa'yo. Kasi hindi ka naglilingkod dahil inutusan ka ng tatay mo. Pero kailangan matuloy yan ha. Daan na sa araw, train up a child in the way. Hindi ka na ipokrito kasi hindi ka na nagkukunwari. Nasa puso mo na yan. So magsisimula sa kunwari lahat. Pero eventually, pwede pala maging stepping stone ng ipokrito para mapunta sa puso. Kaya wag na kayo delay sa tanong kasi raming tanong pang gagawin. Marami pang gagawin sa PTA, sa LCM, sa Progressive Ministry. Huwag kayo delay tanong kasi ang layo pa ng biyahe. Siyempre, yung biyahe nyo, ipokrito pa kayo sa visa. Francis, hello. Sige, dagdag. Hello. Magidagdag ako, isabay mo doon sa ano, yung Ezekiel 36, 26, 27, yun na ba yung ano, alis na yung ipokrito dyan or Melchizedek na yan? Yung Israel, yung konteksto niya, although pwede apply sa atin, tama ba ako? Yung binabasa mo, Valley of Dry Bones yan eh. Tama? Yung Israel yan eh. Hindi. Pakibuklat na lang at saka basahin para malaman. Ezekiel 36. Ezekiel 36, 26 yun, 27. Okay, pakibasa. Isang minuto na yata. Ito po, Brother Rep. Basa, dali. 26, 27 daw. 26, 27. Ganito. 37, Brother Rep. Chapter 36, verses 26 and 27 daw. Ito. 36, 27. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, bukod dito pa'y pagsasangungian ako ng sangbahayang ni Israel upang gawin sa kanila ako'y magpaparami sa kanila ng tao na parang katawan. Yun lang. Ezekiel 36, 27 at 36, 26 yun? 36. 27. 27. 36, 27. Na bata Hello kasi po. madali tayo. Dapat yung malaki-laki. Si Kate. Hello. Dali na kasi naubos ang oras natin. Pakibasa na yung 27. Ito.
At ang aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong ingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa lang. Okay, nakakuha ko na yung ibig mo sabihin, Bar Magellan. Pino-quote yan sa Christians in Holy Spirit. Pero context muna tayo. Una muna Israel, bago church. Hidden mystery and church Ang Israel, siyempre last week of Daniel na magatutupad yan. Hindi lang last week of Daniel. Sa dulong-dulo, pag natapos yung mismong 70th week, saka matutupad yan sa Israel. Israel makikita nila si Kristo, mababago yung puso nila. Pero yung 144,000, hindi pa yan buong Israel. Para malapit na lang doon yun. Magaganap yan sa 144,000. Magaganap din yan sa the rest of the nation. Pero, hindi by indwelling baptism. Ngayon, dahil nauna ang 144, ang 144 type sa church. Sa church, mararanasan nila yung indwelling. Pwede pa nga nila i-quote, mga apostles, pwede pa nga nila i-quote yan I will put my spirit in them. I will write my laws into their hearts. Sa Jeremiah, meron din yan, no? So, in Ezekiel, Jeremiah, tapos in Joel, mauuna yung unang susunod. Ano ba yung church? Ang tawag niya sa church, first fruit. Kristo, first fruit. Yung church, first fruit. Yung 144,000, first fruit. Anong first fruit? Kumpara sa the rest ng mga tao maliligtas sa mundo, sila yung panganay. Bilang panganay, syempre, tagapagmana. Mamumuno rin. Nagiging ng household, no? Tenyente ng household. So, sa millennium. So, original application is Israel at ang ultimate katuparan ay 144 to the Armageddon. Armageddon kasi tapos na yung 70th week May makikita ng buong bansa ng Israel, yung ililigtas ng Diyos, si Kristo. Ngayon, mayroon ba sa church? May parallel sa church. Parang Malakay 4:5-6. Ang ultimate niya, 2 prophets. Pero si Barbanam, may mirror image lang dyan. Bukod kay Barbanam, kahit sinong ibang ginamit na Elijah. No? Marshall, Elijah, Alexander Dowie, etc. Pero, hindi pa full si Barbanam. Ang full, yung 2 prophets. Ganito rin dito sa Ezekiel. Nang hiram lang tayo. Yan yung siguro gusto ni Brother Joe sabihin. Hindi, kailangan Israel ang original tumanggap. Saka lang sampid yung hentil. Totoo yan. Totoo yan. So, pero, ang hindi siguro abot niya, siguro mauuna ang hentil. So, by the way, pag sinay kong hindi na Israel Pag sinay kong hentil, iba-ibang bansa, kasamang konting Israel dyan, na inipon sa progressive revelation. Unang tumanggap ng progressive revelation. Unang tumanggap ng niya. Gusto ko na sabihin to di ba may lumuhod sa panahon ni Nebuchadnezzar at Israelita? Hindi naman sila i-impierno ng Diyos. Pero, ibig sabihin, hilaw pa sila. Naging Aaronic muna sila na takot lang mapatay. Ganun din dito. Nauna tayo kaysa sa Israel. Pero sa Israel ang unang may pangako niyan. Ganyan yung Malakay, Romans 9:5, etc. So yun ang tamang unawa sa Ezekiel 36. Ang context niya ay Israel, pero may parallel. Punta tayo sa 37. Pakita nga yung Valley of Dry Bones, Sister Remy. Valley of Dry Bones. May picture ka dyan, di ba? Pag Israel ang application ni Jackson dyan, may contender si Jackson tungkol sa Valley of Dry Bones. Israel ang application. Pwede pakita yung contender na rin. Sister Ami, tumulong ka, makipag-unahan ka kay Remy maghanap, no? Ezekiel 37, ang kinikwento dyan, paano unti-unti bumabalik ang muscle. Nasabi ni Bar Jackson, symbolical lang yan sa bansang Israel. Totoo. Ayan ang Valley of Dry Bones. Pero sana makita yung contender na, no? So mayroong contender si Jackson na Valley of Dry Bones o When God is Sanctified, ganyan.
So, Sister Ami, yan naman hanapin mo para matuto ka sa contender. May parallel application sa church yan. Pag binasa mo unti-unti, parang eksaktong description ng resurrection yan. Di ba? Ganda, di ba? So, yung original na promise sa bansa ng Israel ay magiging literal sa 144,000. Magiging literal sa church, sa firstborn, sa first fruit. Literal na yung buto babalikan ng laman ng balat, mabubuo. Resurrection. So may symbolical para sa nation, may spiritual, supernatural spiritual resurrection. Literal resurrection. Ayun. So ganyan din ang basa natin sa Ezekiel 36 at Ezekiel 37. Malakay 4 at iba-iba pa. Original Tribulation ba yan? Nagkaroon ng laman? Actually, yung nagkakalaman siya ngayon nagsimula na. 1948 pa, nagsimula na yan. Pero, yung tribulation, lalong may kakalaman, lalong mukhang tao. Pero, hindi pa siya na breath in life. Yung breath of life, yung pagbaba mismo ni Kristo. Kung napakinggan mo yung broadcast ko dati, sabi ko, hindi yan sa loob ng tribulation. Pakita yung tribulation period, na. Yung kanina pinakita mo sa Remy, pakita yan. Hindi yan sa loob ng tribulation period. O hindi. Ang unawa nga nila Jackson, yung Ezekiel 37, nasa 1948 hanggang ngayon. Pero bansa lang ng Israel. Pero sabi ko nga doon sa broadcast, hindi pa sila naniniwala kay Kristo. Dinuduroan nga nila yung mga madre at saka mga Kristiyano eh. Ibig sabihin yung mga bata tinuruan mamuhi, no? Parang Muslim naturuan mamuhi. So, pwedeng may katawan sila pero wala silang spirito, parang golem lang. Parang si Adan, di pa hiningahan. So, kailan ang hininga? Hindi pa yung 144,000 kasi first fruit lang yan. Yan yung dulo. O, pakita mo, if-zoom mo yung dulo, Sister Remy. Yung dulo ng tribulation, yung Armageddon, yan ang yan ang kung nagkaroon na sila ng spirito. Kantang Come Like the Wind. Ang quote ko sa Matthew 24. Gather His elect from the four winds. Resurrection yan. May bababasa ka rin four winds sa Ezekiel 37, 36 eh. Yung four winds, tipa sa north, east, southwest, type na rin sa Holy Spirit. So, yung yan din ba yung blasting ng seven thunder sa dulo? Merong seven thunder na mababaw sa church ages. Merong seven thunder na palalim na sa tribulation. Pero yung pinakadulo, yan na yung time shall be no more. Yung seven thunder na blasting sa dulo, yan na rin yun. Para sa Israel, Para sa Israel, yung seven thunder na blasting sa dulo, yung Revelation 10 na yung pinag-usapan natin, ay dumating na si Kristo. Si Kristo na mismo yung bumaba sa Revelation 10. So, nakita nila si Kristo, na-realize nila, ito yung aming pinako sa krus. I'm talking of the rest of the nation of Israel. I'm not talking of yung 144. Nauna na yan. So, yun, nagkaroon sila ng spirito. Yan yung Ezekiel 37 na kompleto. Anong kompleto? I will breathe the four winds breath life to them. Yan. So, yung four winds na yan ay third phase of the first resurrection yan. Sabay na yan. Resurrect 104th force, resurrect yung foolish naging wise. Then yung nation of Israel, nakita nila si Kristo at yung puso nila, pumasok ang, parang nabuo na yung tao. Hindi na yan golem lang. Hindi lang yan may balat laman, pero parang zombie, no? Ano na, talagang taong Adan na buhay sa harapan ng Diyos. O, yun yung time na yan. Paano i-apply yan sa atin? Okay, sa atin, kailangan mauna tayo. Kasi, kung magpapaiwan ka, ang pag-asa mo, sheep. Ang sheep, walang alam sa Bible, eh. So, kung ang pag-asa natin, siyempre, iba-ibang hentil tayo, iba-ibang bayan, no? Mapasama sa rapture. Kung hindi ka napasama sa rapture, at least may baon ka. Anong baon mo? Alam ng anak natin, abangan yung two prophets. O, pwede nyo tanungin sila, no? O, sila Patrick, sila Jim, alam nila ano abangan nila sa tribulation. So, kung mahal mo yung anak mo, parang si Kristo na lang kay Titus na warning, yung escape in winter. Tatagos ba sa kanila? Ganong ba kahigpit yung pag-upos kratos mo sa kanila para tandang-tanda nila bag nawala ka na?
whether nakasama ka dun o wala ka na, ay, naiwan tayo sa rapture. Yung 2 prophets, yan yung sa Diyos. Magiging seryoso na ako. Hindi na ako hindi ka rin makakapasyal-pasyal kasi sira na yung mundo niyan eh. So, ang pag-asa natin, yung rapture na New Testament saints. Kung hahabol ka sa tribulation saints, kailan meron kang baon. Of course, ang habol na din natin, yung pamilya natin, di ba? So, pwede ba tayo maging sheep? Mahirap yun kasi kung dito pa lang hindi mo matiis mag-compromise, baka kasama ka sa sumasamba sa image of the beast. Ang image of the beast sa panahon ng tribulation, wala kang alam sa Bible. Kaya sasama ka lang sa gusto ng gobyerno. Di ba? Ano ba yung gusto ng gobyerno? Isuplong mo yung nagtuturo ng 2 prophet ministry na sila ay sa Diyos. O baka tumulong ka magsuplong, di ba? Abot ba ng ating anak yun? So, yun. Ang malaking chance mang foolish maging wise, yung mga ascetic, pero Nicolaita lang ngayon. Sinong ascetic? Sa end time, maraming ascetic. Seryoso ba? Parang in term nating beriyan sa atin. Sa kanila, ang term ko ascetic, seryoso sila, sincero sila. Pero Nicolaita sila. Zealous ang term. No? Zealous. Sa denomination, meron ba? Sa Pentecostal, meron ba? Marami. Kahit nga sa charismatic, meron din eh. So, wag natin asamin magpaiwan. Kailangan alarmado ang puso natin. Handa na ba tayo kung dumating na? Kung tatapusin na ng Diyos yung oras mo, handa ka ba? Yan. Ano yung pinaghandaan mo sa pamilya mo? Ano yung pinaghandaan mo sa sarili mo? O yun, titignan ng Diyos gaano karami yung mga pagkakataon na kaya mong gawin. Sinadya mong bang di gawin o sinadya mong sinisikap mo? Nagsisikap ka. Okay, yan yung para sa atin, no? Okay. So, hidden revelation yan na mauna pala yung until maka-glorified bago yung... Pero yung literal bansa ng Israel, hindi yan mag-glorified. Natural body lang. Parang makikilala lang nila yung ni-reject nila. Daniel 9:24. Reconciliation for iniquity. Finish the transgression. Make an end of sins. Sins ng ng pag-reject nila. Okay, next question. I hope nakuha nyo. Maganda yung tanong na hupos rapos. Sana magamit niyo yan. Opo, may Sino to? David. Una si Ruth. Isipin nyo na yung mga nauna binibigyan ng extra biyaya ng Diyos. Okay. Yung una ko po tanong, bakit po hinandog si Isaac at yung pinalit yung tupa at hindi siya? O yan yung dati ko nang tinuturo na Proverbs 22 ba yun? Proverbs 23. Pag hinampas mo siya, hindi siya mamamatay, bagkus ililigtas mo siya sa impyerno. Yung willing ni Abraham, patayin yung anak niya. Parang katulad natin na hindi tayo natatakot kung mamatay ang anak natin dahil pinalo natin. Pero in reality, hindi mamamatay, maliligtas pa nga. So niligtas ng Diyos si Isaac, binigyan ng ibang tupa. Ganon din ang Diyos. Sundin mo lang yung utos ng Diyos, kailangan matupad yung pinapagawa. Kahit na napitik ka, hindi ka makakamatay eh. Yung turo ng Proverbs talaga hampas yan eh. Ng pamalo eh. So siguro mabigat na pamalo yan, kaya sinabi hindi siya mamamatay. Hindi yan pitik, no? Hampas yan. So, ine-emphasize dyan yung PTA. Yung tinatawag nating isa-sacrifice, yan ay term natin ngayon sa PTA na yung magulang willing isakripisyo ang anak. Yung iba ayaw nga mapalo-palo, pitik-pitik. Kay pitik nga ayaw nga gawin eh. Hindi sila isa-sacrifice. Walang sacrifice. Sila handog sa diablo sa sanlibutan. Kahit hindi mo iniisip, nandog mo na yung anak mo sa diablo na sanlibutan. Siyempre, mahalaga lang sa'yo makapagtapos, makapag-aral. Kaya pinilit ni Myrna, di ba? Pumasok sa ordinary school. Example ko lang yan ha. So, ganito. Kung maghihigpit rin lang tayo, unahin natin yung kalooban ng Diyos. Bago yung makalupang kalooban. Yan ang isa-sacrifice. Kung mayroon pa tayong ibang term, abrahanda.
Tungkol na sa LCM ng anak natin yan. Ibig sabihin, actually, halos iisa na lang yan eh. Kung kaya mo mag-assert sa anak mo mag-EA, hindi na mahirap gawin, kailangan lang yung puso mo hindi lukewarm. No? Katulad ni Abraham ka dapat, father of faith. Magkakaroon na siya ng dote. Malinis siya. Hanapin niya, ka-sharing. Yung LCM niya, maligtas siya. Hindi na siya mahuhulog sa pangangalo niya. Hindi na siya mahulog sa tigas puso. Dahil marami siyang ka-sharing, sabay na yung isa-sacrifice, sabay na yung Abrahanda. Bakit isa-sacrifice? Kasi sa umpisa, hindi siya nag-enjoy ng mga games, mga libangan, mga barkadahan, mga pasyalan. Ang una niyang enjoy, Word of God. Kaya, sa mata ng mundo, kawawa na may bata. Walang enjoyment sa buhay. Sabi sa akin ng isang pastor, kailangan ng bata may social life. Ang social life, tinutukoy niya yung mga worldly na barkada. So, hindi ako naintindihan nun ni Pastor Roland. Pero, unawain nyo to kayo kailangan makaintindi. Yung barkadang sanlibutan, tinatakot tayo ng Bible dyan. Hindi kayo natatakot eh. Dapat mauna ang barkadang ka-sharing. Yan ay i-sacrifice. Bakit sacrifice? Yung laman nyo, ayaw. Sacrifice, sagasaan nyo yung laman nyo. O yung anak nyo kung na-spoiled na, ayaw. O mapipitik dapat. Yan ang i-sacrifice. Natutuloy tatago sa Abrahanda. Dahil na-sacrifice si Isaac, perfect na perfect siya sa Abrahanda. Pagdating siya si Jesus Christ, si Rebecca si bride. Si Eliezer yung ministro o yung Holy Spirit. Si Abraham yung tipo ng God the Father. Okay, salamat. So, sinasabi rin sa Bible, God will chastens whom He loves. Kinakastigo ng Diyos yung pag-iniibig niya. O yan yung Diyos Ama. O yan, type si Abraham, type ng Diyos Ama. Si Isaac, type ng anak ng Diyos. Si Rebecca, type ng bride. Si Eliezer, type ng ministro na tumutulong kay Abraham. Okay. Type din ng Holy Spirit. Follow-up question po ulit, Brother F. Oo. Mga pamilya, matakot kayo kung anak nyo hindi nagtatanong ha. Sige. Tapos tuloy na. Itanong ko po, bakit po laging ito pa yung hinahandog sa Old Testament? Sa Old Testament, ano po yung tipo niyon? Masunurin. Masunurin. Opposite ng kambing, matigas ulo. Parehong kinakatay yung dalawa. Kasi pinapakita na patayin mo yung tigas ulo mo. Tapos pagiging masunurin mo, sakripisyo rin yan. Okay? Yung tupa masunurin. Yung kambing matigas ulo. Magkahawig yung dalawang yan eh. So, sige po. Mga magulang, bakit? Ano yung pag-asa ng anak nyo? Mag-assert kayo ng authority. Ayun na sumunod ng anak ko sa akin eh. Habulin mo, magtanong ka. Di ba? Ikaw yung nangunguna na wag na sila sumunod. Pero habang may oras pa, kahit malaki na yan, gawa ka tanong ha. Pag wala kang tanong, hahalikan kita. Yan. Yayakapin kita. Okay. Kaya takot ka magpitik. Pati pitik, nakukonsensya ka. Di squat, nakukonsensya ka. Face the wall, nakukonsensya ka. Para lang sa'yo, para makahabol ka. Yakap, halik. Para lang himas buhok. Para lang maramdaman ng anak mo na pinaparusahan mo siya. Okay? Binabawan na. Dapat magawa nyo na. Huwag ka na magmatigas ng puso. Ayoko sundin pag ibang tao ang nagsabi, lalo na sa taong yan. May kalayaan tayo na gawin yung gusto natin. Yan ay aral ng demonyo. Kung kaya mong patunayan, mali yung pinapagawa, then saka mo sabihin yan. Kung di mo pa kayang patunayan, kung alam mong walang masama dyan, huwag mo susundin yung puso mo. Yan yung maling application ng ipokrito. Ayoko kaging ipokrito. Gusto ko kung ano yung laman ko, yan ang susundin ko. Mali. Hindi masama maging ipokrito. Kasi yan ang stepping stone nyo para kaligtasan. Anong stepping stone nyo para kaligtasan? Na habang sinusunod nyo, hindi ka pa malalim, ipapaunawa ng Diyos sa iyo unti-unti. Bakit kailangan magpabakuna? Bakit kailangan na 10 pesos na yung pamasahe, ganyan. Marami pa iba. Kahit pa yung pagluto, kailangan mag-iwanan ng yung nakasaing, ganyan. Halimbawa ko yung 1,000 para maintindihan nyo sa psycho. Bakit kailangan magtanong yung anak natin ngayon? Kahit utos lang, kahit robot, ipokrito. Kasi yan ang pag-asa nila. Pag pinabayaan mo, walang pilitan. Kung ano lang gusto nyong kaalayawan, malaya kayo.
pinapatay mo yung anak mo. Hindi kasi Abraham. Okay? Para kang si Job. Para kang si Job. So, mamamatay din yung anak. Anak ni Job. Balik tayo kay Nebuchadnezzar. Yung mga lumuhod, ipokrito para sa pagano. Yung hindi lumuhod, ipokrito para sa Diyos. 19 ba ng tatlong mga hindi lumuhod? Mas malalim si Daniel kaysa tatlo eh. 19 ba ng tatlong Shadrach, Meshach, Abednego yung revelation kung bakit ano yung mga type and shadow yung tinanong kanina? Hindi ka kilala si Kristo eh. Ang alam nila, masusunog na sila ng buhay eh. Pero yung hindi nila pagluhod, ipokrito rin. Ibig sabihin, may robot silang alam na bawal maglumuhod yan. So nanindigan sila sumunod sa Diyos. So dalawang klaseng ipokrito. Yung ipokrito para sumunod sa Diyos, robot sumunod sa Diyos. Merong ipokrito sumunod sa sanlibutan. Bakit ko tinawag na ipokrito? Kasi hindi pa nila naintindihan yung malalim. Naintindihan ba nila yung mga lumuhod na yan ililigtas din ng Diyos later? Ay, pwede na patalala lumuhod kasi iligtas din sila ng Diyos. Hindi nila abot yan eh. Kaya, ang alam lang nila, sabi sa atin, wag luluhod. O yung iba lumuhod, sila hindi lumuhod. Robot yan. Meron silang robot na sinusunod. Lumang tipan, parang ipokrito robot muna yan. Kasi hindi pa nila naintindihan. Ang ipokrito, hindi pa naintindihan. So, saan mo ibibigay yung pagka-ipokrito mo? Sa sanlibutan, laman? O sa Diyos? O sa Espiritu? Na kaya mong patunayan, tama yung pinapagawa. Pero ayaw lang ng laman mo kasi nangungusap ang dyablo sa laman. Huwag mong susundin. Sundin mo ang puso mo kasi hindi ka ipokrito. Ha? So, kailangan mag-progressive ang unawa natin sa salitang ipokrito. Ano yung sabi, ano yung nabasa ni Bar Magellan? Pretender, tsaka pathfinder. Kahit nag-pretend ka lang dahil sumunod ka sa magulang, hindi lang magulang, kahit school. Mga pretender lahat yan eh. Itong gawin mo susunod lang. Pathfinder. Ay, ito ang daan. Ito yung tamang daan. Hindi mo pa naintindihan, pero tinuturuan ka muna, ito muna. Saka mo na intindihin. Mayroon tayong nagkakatiwalaan dito. Sa negosyo, mekaniko, sa school, sa trabaho, sa pagluluto, sa sakit, sa doktor. Ganun din, magtiwala muna tayo dito. Mahirap bang patunayan na tama, na mabuti sa anak natin yung magtanong? Common sense eh. Pag hindi siya nagtanong, ano yung pinag-usapan nila? Di ba? Kaya bang makita, common sense, kahit hindi ka malalim sa Word of God, na pag nasanay yung anak natin, magtanong, meron na sasanay na. Sanay ni anak ni Jay, sanay na anak ni Magellan, at sanay ni iba pa. Umabol kayo, no? Mas madalas kayo magtanong, yan yung ticket nyo. Yan yung lakbay nyo. Bawat tanong nyo, bawat kumpara nyo, lumalalim kayo, tapos palalim ng tanong nyo. Hanggang mapunta na kayo sa harapan ng naglalakad sa disyerto. O sige, sana maintindihan niya to, na? Hello po, brother. Sige, Brother David. Yung tanong ko po, bakit pong natawag na si Daniel po yung yung statwa na sinasamba ng mga tao? Sinabi na ni Barlito yung ebidensya eh. Kasi hindi pinaluhod si Daniel. Si Bar Jackson lang nakakita niyan, no? Baka may ibang scholar nakakita niyan. So, may type yan. Maganda yung type. Pero hindi ko napapaliwanag yung type. Pinaliwanag ni Barlito yung dahilan kung bakit yan na ilarawan ni Daniel. Ang ebidensya, isa pang sagot. Mataas ang tingin ni Nebuchadnezzar kay Daniel kasi nagmilagro ang Diyos kay Daniel eh. Nung nagmilagro ang Diyos kay Daniel, ibang image yan, panaginip yan. So, pero yung later pinagawa ni Nebuchadnezzar, hindi ganyan. I think. So, dahil mataas ang tingin, parang ganito, pwede no i-type sa sanlibutan. Minsan ng gobyerno, mataas din tingin nila sa pastor. Pero ang habol nila sa pastor, magbigturo lang ng kabutihan sa tao na huwag gumawa ng masama. Yan lang ang habol, hindi lang habol yung kaligtasan. Para magulang natin, mabuti ang Kristyanismo. Ay hindi ko haharangin yung training ni Mr. Remy ngayon.
Pero ang habol lang niya, yung panglupang kabutihan lang. Hindi yung panglangit, yung resurrection. So, ganun din si Nebuchadnezzar. Mabuti si Daniel, ginamit ng Diyos si Daniel, tama yung pagkakilala. Parang sa panahon ni Kristo, yung nagbigay lang ng pagkain. Oy, may makakain tayo pag siyang gawin natin hari. Oh, si Daniel, pag ginawa kong ministro, mapapabuti yung ano ko, yung bansa ko. Ganyan. O sige, Sister Hasmin, ikaw na. Hello po. Sana lahat ng pamilya mo makatanong, okay? Si mama, si ate. Dalawang ate. Ito po. Bakit po kailangan mag-tights? Tights? Mahabang Opo. paliwanag yan. Shortcut lang ngayon. Ulitin ko, ang tights sa hindi lang pera. Ang pinakamalaking tights, yung oras mo magsaliksik sa Diyos. Magtanong, magpatupad. So yung obedience mo, yan ay malalim na tights. Yung pera, mababaw na yan. Pero dapat ka rin magbigay. Ang tithes ay pagkilala mo lahat ng tinatangkilik mo galing sa Diyos. Lahat na meron ka galing sa Diyos. Pag hindi galing sa Diyos, hindi ganito. Pag hindi ka nag-tithes, so hindi lang pera yan ha, may mas malalim pa sa pera. Pag hindi ka nag-tithes, parang hindi mo kinikilala ang Diyos. Pero kinukuha mo yung, parang ganito, kumukuha ka lang ng pera, pero ayaw sa papa mo, ayaw mo lang siyang kilalanin. Gusto mo lang kunin yung yung benepisyong laman. Meron tayong natatanggap na benepisyo kahit hindi mo kinikilala siya. Unbeliever ka pa, meron ka nang tinatanggap na benepisyo. Hindi mo lang na-realize. Napakarami. Hindi mo kayang tapatan. Sabi nga ni Bergan, hindi mo kayang tapatan yung ano. So ito ay pagkilala na lang. Hindi naman kailangan ng Diyos ng pera eh. Pero kailangan niya yung iyong pagkilala, ang iyong pagsamba, ang iyong So hindi lang yan pera. Meron diyan yung oras natin, unawa natin, lakas natin. 'Di ba? Libangan natin. So hindi bawal makalibang sa ibang sasalibutan, pero pinakamahalagang unahin ng Diyos kasi siya rin nagbibigay ng pagkaing spiritual. So sa umpisa, robot muna kayo, no? Yung tight sa lumantipan, robot mo na yan. Upos kratos mo na yan. Di ba? Inutos siya, ang di nag-tights, may interest. So siya yung sapilitan yan dati. Upos kratos yan dati sa lumantipan. Hindi masama ngayon eh. Kahit yung denomination na mukhang pera na nga lang. Hindi naman na sure na tinetrain nila sa pera yung miyembro nila. Pera lang. So, hindi masama yung training na yan. Pero, ang masama hanggang pera lang. Mukhang pera lang. Kailan higit pa sa pera yan. Okay, salamat. Next naman. Alam mo ba, Francis, magkakaproblema tayo dyan. Sa pag sinabi natin na hindi mahalaga yon, magkakaroon tayo ng problema. Yung tights? Oo. Kasi kung sabihin ko, hindi mahalaga pala ako mag-tights kasi mababaw yun. Ay, mahalaga. Kailangan ko lang magbigay ng panahon. I-detalye natin pera. Detalye natin. Siyempre, kung isip ng tao pera, pag sinabi ko mahalaga ang tights, kasama ang pera sa mahalaga. Eh, yung trabaho nga, halos Diyos-Diyosan yung trabaho. So, pinapahalagan talaga natin pera. So, ang pera, isa yan sa ibig sabihin mababaw. Yan na yung pinakamaliit na kaya mong ibigay, hindi mo pa ibibigay. Ibig sabihin, yung iba hindi mo pa mabigay, nabibigatan ka. Kunwari, yung baging bere yan, no? Nahiya ka pa magpaturo, no? Mas malalim yung iba. Pero ito mababaw, ibig sabihin mababaw, madaling gawin. Hindi ito mahirap gawin. Baka yung ibang nabibigatan pa, hindi ka pa nakakaintindi. Pag sinabi ko mababaw, yan yung pinakamababaw mo pwedeng gawin. Nagagawa ng ibang denomination yan. Kasi hindi lang pera ka titigil. Kaya, ibig sabihin ganito, kung mababaw yan, madaling gawin. Bakit hindi mo pa gawin? 30 pesos, kunwari ito, 30 pesos lang a week para sa isang booklet, hindi mo magbigay-bigay. Ang babaw-babaw, yan titukoy mababaw. Ang gaan-gaan, barya na nga lang yan sa'yo eh. No, tinitip mo na lang yan sa bantay ng kotse or motorsiklo mo eh. Ang babaw-babaw, hindi mo pa gagawin. Kuripot mo sa Diyos. Maliit na nga lang to sa'yo eh.
Yung iba kasi nagtatides pero wala nang ibang berian, etc. Wala nang hukom, etc. Yung ibang church, sa ibang church, binibira na madalas ni Pastor Villagonsa. Pinapadala ang tithes. Ewan ko, binanggit ni Barbanam yan. Pero sila wala. Sila wala. Pero pinadala na yung tithes nila, no? Pera. Tinutukoy ko pera. Nagpadala sila ng pera, pero wala sila. O, ito, type natin dito. Kayang-kaya natin ng pera. Pag sinabi ko mababaw, kayang-kaya mong gawin, bakit di mo pa ginagawa? Kahit ito, stepping stone mo muna yung pera. Let's say, hindi ka pa matured berian sa ibang bagay. Sa word, etc. Pero, itong pera, kung alam mo yan, ibigay mo na. Pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Material yan, ha? O spiritually. Pwede ba maawan Diyos sa'yo dahil nagbigay ka ng pera?